Wellman TV. Dino Abante. Kabanata 106 na pagtakas. Ibaba ng kaunti at tingnan natin ang footage ng pagbabantay, saway ni Chris sa kanyang anak, na nagsilbing kaginhawaan para kay Sofia. Ngunit malayo siya sa kasiyahan. Ano ang maaari niyang gawin? Sila ay mag-ama, at ano siya sa paghahambing? Kung hindi siya magbubunga ng tagapagmana, palagi siyang magiging outsider sa pamilya Evans. Hindi nagtagal, nakuha nila ang surveillance footage. Ang video na ipinakita sa malaking screen ay nagpakita kay Riverview na ginagamot si Chris, na nakahiga sa kama na walang malay. Naglabas si Riverview ng isang bote ng likido, pinatulo ito sa mga butas ng ilong ni Chris, at sumilay sa kanyang mukha ang isang nakakalokong ngiti. Pagkatapos, gumawa siya ng isang maliit na bote ng jade, tinanggal ang takip ng pulang takip, at gumapang palabas ang isang alupihan, dumiretso sa bibig ni Chris. Ang lahat ay lubos na naunawaan ang sitwasyon pagkatapos na tingnan ang footage. Ngunit nang tumingala sila, nawala na ang Riverview. Nakatakas ba si Riverview? Galit na galit, inutusan ni Chris ang mga gwardya, i-lock agad ang lahat ng labasan ng hotel. Huwag mong hayaang makawala ang matandang iyon. Mabilis na isinara ng security team ang mga pasukan at labasan at sinukli ang buong hotel, ngunit si Riverview ay walang mahanap. Ang mga surveillance camera ay nagpakita sa kanya na tumakas sa likod ng pinto ng hotel. Iniabot ni Dino ang isang race ATA kay Chris, na nagpapaliwanag, ang sumpa ay naalis na, ngunit ang mga alupihan na iyon na nagpapahirap sa iyong kaloob-looban sa loob ng mahabang panahon ay tiyak na nakagawa ng kaunting pinsala sa iyong katawan. Inumin ang gamot na ito ayon sa aking mga tagubilin. Pagkatapos ng kalahating buwang pahinga, ganap kang gagaling. With that, umalis na si Dino. Medyo nawalan ng malay si Chris. Humarap siya kay Isabela at nagtanong, talagang katulong ang batang iyon na sinusubukan mo? Upa. Oo. Gusto ko siyang kunin, pero hindi pa siya pumayag. Gumastos ako ng 10 milyon para lang maiangat niya ang sumpa mo. Kung makukuha ko siya bilang katulong ko, 5,000 lang ang babayaran ko sa isang buwan. Isipin kung gaano ka-effective iyon. Naiwang tulala si Chris. Pagkalabas ng hotel, nakaramdam ng panginginig si Dino at nagpas siyang maghanap ng barbecue stand para kumuha ng ilang late-night eats. Pagpasok pa lang niya sa isang eskinita, isang pamilyar na figure ang hamarang sa daanan niya. Ilog Yu. Lumilitaw na pagkatapos makatakas sa hotel, hindi siya umalis. Hinihintay niya si Dino dito. Master Yu, hinihintay mo ako. Ikaw bansang bumpkin, maglakas loob na guluhin ang aking mga plano. Mabilis na tinapik ni Riverview ang kanyang mga binti ng pantalon, at sunod-sunod na nagsilabasan ang maliliit na alupihan mula sa cuffs. Mabilis na pinalibutan ng 12-dosenang alupihan ang mga paa ni Dino. Ano ang sinusubukan mong gawin, Master Yu? Kagatin ba ako ng mga alupihan na ito hanggang mamatay? Mamatay? Siyempre hindi. Gusto kong ipaalam sa iyo na patay ka na. Sa pagbigkas ng kanyang incantation sa isang kakaibang dialekto, pinagmamasdan ni Riverview ang mga alupihan, handa nang atakihin si Dino. Pinutol ni Dino ang isang maliit na sanga ng puno at nagsimulang hamampas sa mga alupihan. Sa sobrang galit ng mga tunog ng kaluskos, pinalo niya ang mga ito sa isang malambot na laman. Natigilan si Riverview, nakatingin sa mga natupok na bangkay ng sumpa ng alupihan na masinsinan niyang nilinang sa loob ng ilang taon. Ang ideya na maaaring lipulin silang lahat ng isang batang taga-bayan sa isang maliit na sanga ay lubos na lampas sa kanyang paniniwala. Kabanata 107 Pagkontrol ng hayop. Si Riverview, na itinuro ang ilong ni Dino, ay galit na sumumpa, ikaw bansang bumpkin, nang ahas kang sirain ang aking mga alupihan. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo na patay ka na. Ang sumpa ba ng alupihan na dinanas din ni Joseph sa trabaho mo? Tanong ni Dino. Sinong Joseph? Ang ulo ng unang pamilya ng New York, Joseph. Inalis mo rin ba ang sumpa sa kanya? Oo naman. No wonder. Akala ko kakaiba. Pagkatapos kong ilagay ang sumpa kay Joseph, ikinalat ko ang balita. Dapat alam ng mga Matthew na nakarating na ako sa New York.
Dapat ay walang ibang makapag-alis ng kanyang sumpa kundi ako, ngunit hindi nila ako hinanap. Ikaw ba, country bumpkin, ang sumire sa mga plano ko? Dahil inamin mo na, hindi na ako magpapatalo. Ngayon, babayaran ko ng buo ang utang mo sa akin. Talagang kailangan nating tapusin ito, ngunit hindi sa iyong mga tuntunin sa aking mga tuntunin. Kinuha ni River Yu ang isang bamboo flute, hindi hihigit sa isang pinky finger, mula sa kanyang baywang. Isa itong enchanted flute na may kakayahang kontrolin ang mga insekto. Inilagay niya ang flute sa kanyang labi at nagsimulang tumugtog. Woo! Woo! Isang kakaibang himig ng flota ang pumuno sa hangin. Hindi malakas ang tunog nito, ngunit kakaiba ang pitch at kakaiba ang mga note kaya hindi ito komportableng pakinggan. Parang may tinutusok ng karayom ang eardrums mo, sobrang sakit sa pakiramdam na parang nabutas. Ngunit para kay Dino, ang tunog na ito ay walang gaanong epekto. Ang ingay mula sa flota ay hindi kanais-nais sa kanya, wala. Higit pa. Habang tumutunog ang repellent na tawag ng flota, nagsimulang gumalaw ang mga nilalang, nagsimulang magsilabasan ang mga daga mula sa mga butas sa mga takip ng manhole, sumisidhit habang sila ay lumabas. Gumapang ang mga ipis at iba't ibang insekto mula sa kanilang mga pinagtataguan, at kahit ilang makamandag na ahas ay dumulas mula sa mga palumpong sa gilid ng kalsada. Ang iyong flota ay medyo bagay. Kahit nasa lungsod, maaari itong magpatawag ng napakaraming makamandag na bug at ahas. I bet kung nasa bundok tayo, matatawag nito ang lahat ng makamandag na nilalang sa loob ng 10 milyang radius, tama ba? Nagulat si Ilogyu sa obserbasyon ni Dino. Nanlaki ang mata niya sa hindi makapaniwala. Makikilala mo ba ang layunin ng bagay na ito? Puto lang na marunong magmanipula ng mga hayop, walang bago. Maraming mga curse master ang nagtataglay ng ganoong bagay. Para sa kanila, ito ay parang espada sa isang eskrimador. Kung wala ito, paano mangungulekta ng makamandag na nilalang ang isang curse master? Kung hindi sila makakalap ng mga lason na surot, hindi nila magagawa ang kanilang mga sumpa. Ang kanyang tugon ay nagdulot ng pagtataka kay River Yu, na nag-udyok sa kanya na magtanong, marahil ay isa ka ring curse master. Hindi. Hindi ako isang master ng sumpa. Isa lang akong doktor ng bansa. Ang katiyakang ito mula kay Dino ay nagpatahimik sa isip ni River Yu. Kung ang batang taga-bayan ay isang curse master, ibig sabihin ay mayroon siyang master. Hindi gustong ipagsapalaran ni River Yu na galitin ang isang makapangyarihang curse master para lang harapin ang bumpkin ng bansang ito. Kung ang amo ni Dino ay naging isang mabigat na curse master, si River Yu. Tiyak na ayaw niyang magkaaway siya ng walang dahilan. Sa kabutihang palad, tila ang batang taga-bayan na ito ay isang doktor sa kanayunan. Ngayon ay hindi na kailangang mag-alala si River Yu tungkol sa mga epekto ng pakikitungo kay Dino kung siya ay isang doktor lamang. Kabanata 108. Sino ang iyong guro? Talagang nagkaroon ka ng pagkakataong mabuhay, ngunit pinalampas mo ito. Kaya kapag kinagat ka ng mga nilalang na ito hanggang mamatay, huwag mo silang sisihin, at tiyak na huwag mo akong sisihin. Ikaw lang ang nagkamali dito. Masyado kang dim-witted, to be honest. Matagal na akong nabuhay at wala pa akong nakikitang kasing tanga mo. Nagulat si Dino sa mga masasakit na salita ni River Yu. Nagtataka, tumingin si Dino sa matanda at nagtanong, Master Yu, hindi kita masyadong sinusundan. Anong ibig mong sabihin dyan? Dahil malapit ka na ring mamatay, mabuti pang sabihin ko sa iyo ng diretsyo para mamatay ka ng may malinaw na pangunawa. Nang tanungin ko kung isa kang curse master, binibigyan kita ng pagkakataong iligtas ang iyong sarili. Kung sinabi mong oo, baka naisipan kong iligtas ang buhay mo. Sa kasamaang palad, ang iyong sagot ay hindi ang kailangan kong marinig. Dahil hindi ka isang curse master, wala ka sa parehong trabaho, at hindi ko na kailangang hayaan kang mabuhay. Ililibre mo ba ako dahil lang ako sa kapwa curse master? Noong tinanong mo ako kung ako ay isang curse master kanina, sinusubukan mo lang bang tingnan kung sino ang aking amo, kung sakaling mayroon akong isang makapangyarihan? Kung ang aking Panginoon ay isang taong hindi dapat ipagwalang bahala,
hindi ka maglalakas loob na patayin ako. Kung hindi, kahit ako ay isang curse master, gusto mo pa ring kitilin ang buhay ko. Mula. Naiintindihan mo kaya, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sagutin mo ako ng matapat, sino ang iyong Panginoon? Kung makikilala ko ang pangalan ng iyong Panginoon, marahil ay iligtas ko ang iyong buhay bilang paggalang sa kanila. Ako ay isang doktor lamang, at ang aking Panginoon ay isang manggagamot sa nayon. Hindi importante ang pangalan niya. Maingat na iniwasan ni Dino na banggitin ang pangalan ni Noah Carter, pinakinggan ang babala ng matanda na huwag itong ipaalam sa iba. Doktor ang master mo. At paano kung tawagan mo siya para sabihin sa kanya ang iyong lokasyon, para siya ay dumating at kunin ang iyong bangkay? Huwag mag-alala. Bagamat ang ilan sa mga nilalang na ito ay kumakain ng laman, hindi nila huhuberin ang iyong mga buto. Sisiguraduhin kong may iiwan ako para sa iyong master, baka ang iyong mga bola. Sa isang mabangis na ngiti, itinaas ni Riverview ang plota at nagsimulang magsagawa muli ng kayaig ng mga hayop. Tumunog ang di pagkakasundo na sipol, na naging sanhi ng pag-atake ng mga daga, insekto, at ahas kay Dino. Tumayo si Dino, kalmadong pinagmamasdan ang pag-agos ng vermin na orihinal na nakalaan para sa kanya. Ngunit sa kanyang pagmamasid, nagsimulang magkagulo ang mga nilalang na una niyang pinuntirya. Sa loob ng Dino, pagkatapos ng lahat, naninirahan ang 7 espiritu ng dragon. Atake the one who called you for out. Utos ni Dino sa pantay na tono. Sa kanyang order, ang galit na galit. Magkasabay na lumingon ang maraming nilalang at sumugod patungo sa ilog Yu. Dumadagsa sa kanya ang mga daga, mga ahas. Nakakabit sa kanyang mga bukong-bukong, at gumagapang pa ang mga langgam sa kanyang mga butas ng ilong. Ang masaklap pa, marami. Diretsyong pumasok ang mga ipi sa kanyang bibig. Anuman ang nilalang, ang buhay na masa ay nagsimulang salakayin ang River Yu. Napahiyaw si River Yu habang pilit niyang tinatanggal ang mga hayop na nakaplaster sa kanya. Pagkatapos ng isang nakakapagod na kalahating oras na labanan, nagawa niyang patayin ang lahat ng umaataking vermin. Siya ay buhay, hindi malubhang nasugatan, ngunit ang kanyang katawan ay puno ng mga marka ng kagat at mga butas mula sa mabangis na pagsalakay. Bagamat natapos na ang pinakamasama, humihinga pa rin ng masakit si River Yu sa bawat paghinga. Kabanata 109 na Chimetipede's Curse. Ang pag-atake ng kayaig ng mga ahas, insekto, daga, at langgam ay hindi nakamamatay, ngunit ang walang humpay na kagat ay masakit na hindi masabi. Hindi lang pisikal na sakit ang tiniis ng River Yu. Nakaramdam siya ng matinding kahihiyan. Ang mga nilalang na tinawag niya para buwagin ang bumpkin ng bansa ay tumalikod sa kanya. Good job, country bumpkin, niloloko mo ako ng ganyan. Sumigaw si River Yu. Anong niloko ko sa'yo? Hindi ka naman kagandahan o mayaman, anong dahilan para lokohin kita? Sagot ni Dino na may dismissive na tono. Sinabi mo na hindi ka isang curse master, isang doktor sa kanayunan. Hindi ako nagsinungaling sa'yo. Isa akong rural doctor. Isang doktor. Ang puwet ko. Ano iyon sa likod? Paano mo makokontrol ang lahat ng ahas at vermin na iyon? Hindi ko sila kontrolado. Hindi ba sila pinatawag mo? Oo, tama, pinatawag mo sila para kagatin ang sarili mo, di ba? Ikaw, si River Yu ay hindi nakaimik sa galit, hindi makabuo ng sagot sa mga mapanuksong salita ni Dino. Tama na. Sa sobrang galit, handa si River Yu para sa kanyang huling paraan. Sa isang malawak na nakabukang bibig, isang kakaibang guttural na ingay ang nagmula sa kanyang lalamunan, at pagkatapos, isang alupihan na kasing laki ng isang earthworm ang kumalabit mula sa kanyang bibig. Bibig. Ang centipede na ito ay may kakayahang baguhin ang kulay ng katawan nito upang tumugma sa paligid nito, tulad ng isang chameleon. Chimetipede's Curse. Ito ang Chimetipede's Curse, at ito ang pinakamakapangyarihang sumpa ni River Yu. Wow! Master Yu, sige. Mukhang naiinis ka talaga. Chimetipedes na iyan ang pinakamalakas mong sumpa, tama ba? Kung papatayin ko ito, maaaring hindi ka mamamatay kaagad, ngunit mayroon kang higit sa 100 araw na natitira. Sa loob ng 100 araw na iyon,
maliban kung nagawa mong maglagay ng isa pang malakas na sumpa, kapag natapos na ang oras, tapos na ang iyong buhay. Hindi pa natatapos sa pagsasalita ni Dino ang mga tsemetipids sa paningin. Ang sabihing nawala ay magiging hindi tumpak, ito ay pinaghalo ng walang putol sa lupa. Kaya perpektong tumugma ito sa mga kulay na walang nakikitang pagkakaiba sa lahat. Kahit na ang pinakamaliit na pagbabago sa kulay ng lupa ay naging dahilan upang may angkop ng mga tsemetipids ang kulay nito. Maaari itong maging hindi makilala sa kapaligiran nito. Nang mapansin ang tsemetipids na ngayon ay tahimik na lumalapit sa paanan ni Dino, sa wakas ay nagsalita si Riverview, "Hindi mo alam kung saan nagpunta ang aking mga tsemetipids, di ba? Actually, nasa likod mo lang, malapit sa takong ng spay mo." Tinangka ng Riverview na linlangan si Dino upang lumikha ng isang pagbubukas para sa pag-atake ng mga tsemetipids. Alam ni Dino na nambobola si Riverview ngunit nagpa siya siyang maglaro, lumingon ang kanyang ulo upang tumingin sa likuran. Tamang-tama, sa sandaling lumingon siya, ang mga tsemetipids ay nakapulupot at tumalsik ng may lakas, na tumututok sa leeg ni Dino, isang direktang banta sa kanyang buhay. Gayunpaman, ang maliit na sanga na ginamit ni Dino kanina sa pag-aalaga sa iba pang mga alupihan ay nasa kanyang kamay pa rin. Habang umaatake ang mga tsemetipids, mabilis na ibinaba ni Dino ang sanga, tinamaan ang mandaragit na nilalang sa kalagitnaan ng Kabanata 110, Siguradong papatayin kita. Sa isang matunog na sampal, ang tsemetipids ay nahati sa 2 piraso, ang punit nitong katawan ay bumagsak sa lupa. Nagluwa si Riverview ng isang subo ng sariwang dugo. "Ikaw! Nang ahas ka bang patayin ang aking mga tsemetipids? Nang ahas ka? Babayaran kita dito." Galit na ikuyom ni Riverview ang kanyang kamao at inindayog si Dino. Ngunit nang hina dahil sa pagkaputol ng kanyang pinakamalakas na sumpa, siya ay natisod at bumagsak sa lupa, natamba ang dalawa sa kanyang mga ngipin na may mantsa ng usok sa isang bato. Napatingin si Dino sa kahabag-habag na kalagayan ni Riverview at hindi napigil ang tumawa. Habang ang isang kamay ay casual na nasa bulsa at ang isa naman ay nakaturo sa sarili niyang mukha, panunuya niyang tinutuya, "Gusto mo pa ba akong suntukin? Bumangon ka na. At layunin dito. Pangako hindi ako iiwasan." Hindi makatayo dahil sa labis na sakit, hinawakan ni Riverview ang kalahati ng katawan ng mga tsemetipids mula sa lupa at itinapat ang mga ito sa kanyang bibig, nilunok sila ng buo. Kahit patay na, ang mga tsemetipids ay nagdadala pa rin ng mga labi ng kapangyarihan na makapagpapanumbalik ng ilan sa kanyang lakas. Matapos mabawi ang sigla, tumayo si Riverview at pinandilatan ng mata si Dino na may intensyong pumatay. "Pagbabayaran mo ang ginawa mo ngayon. Papatayin kita. Gagawin ko." Sa pamamaalam na mga salitang iyon, umalis si Riverview sa eksena. "Ako, Master Yu, sana ay isapuso mo ang aral na ito. Kapag nahuli ulit kitang nagmumura sa iba, hindi na magiging maluwag ang parusa gaya ngayon," tawag sa kanya ni Dino. "Country bumpkin, huwag kang mahiya. Papatayin talaga kita. Puputulan kita sa paa, puputulan katawan mo." Sumigaw si Riverview sa di kalayuan. Sabado ng umaga, ang mainit na liwanag ng bukang liwayway ay sumisinag sa bintanang mula sa sahig hanggang sa kisame, na tumatama sa magiliw na sinag nito sa kama kung saan nakahiga si Dino, na nakasangit sa pagitan ng mga unan, naglalaway na kontento sa kanyang pagtulog, na bahiran ang kulay rosas na unan na ibinigay ni Jessica sa kanya ng mapusyaw na dilaw. Ang pagklik ng pinto ay hudyat ng pagpasok ni Jessica, na nakasuot ng isang bagay na damit. "Hoy, ikaw pa. Tulog." Dumampot siya ng throw pillow at ibinato sa likuran ni Dino. Ang mahinang pag-atake ang gumising sa kanya mula sa pagkakatulog. "Ano? Natutulog ako. Natutulog. 10:00 na, bumangon ka na." "Bakit bumangon? Sabado ngayon, alam mo, hindi ko kailangang magtrabaho." "Tama, Sabado ngayon. At ngayong gabi, sasama ka sa akin sa Kings." "Kay King? Para saan? May mas malaking kama ba sila doon?" "Malaki ang kama namin. Kung may gusto kang gawin. Hindi namin kailangang mag-book ng isang silid sa hotel, at hindi namin kailangang maghintay hanggang gabi. Sisipain kita.
Muling inindayog ang unan, pinalo ni Jessica si Dino. Pupunta kami sa Unusual Stones exhibition ng Prospera Group. Ngayong gabi, lahat ng elite ng New York ay magiging doon. Gabi naman yun, di ba? Bakit mo ako ginigising ng ganito kaga? Para mamili sa akin. Samahan kang mamili. Ibig mo bang dalhin ang iyong mga bag? Ikaw ang aking katulong. Hindi ba dala ang mga bag ko ang dapat mong gawin? Ako ang katulong mo Lunes hanggang Biyernes. Sabado ngayon. Wala akong duty maliban kung pinatamis mo ang deal. Tawagin mo akong mahal, baka isipin ko. Mahal. Oo naman, sisipain ko ang moldito mo. Bumangon ka. Matapos matamaan si Dino ng isang beses, Jessica, heels click firmang, stomped out of the room. Kabanata 111 tumigil. Ang Ancient Mall ay ang pinaka-upscale shopping center sa New York, kung saan ang lahat ng ibinebenta ay purong luho. Kahit isang simpleng pares ng boksingero ay nagkakahalaga ng ilang libo. Kinaladkad ni Jessica si Dino sa mall kasama niya. Sa kabila ng napakataas na presyo, ang lugar ay mataong. Bilang isang pangunahing pang-ekonomiyang lungsod, ang New York ay napuno ng mayayaman at ipinagmamalaki ang isa sa pinakamataas na dami ng benta ng mga luxury goods sa bansa. Ang mga tao mula sa mga kalapit na estado ay pupunta pa nga sa New York upang mamili, na nag-aambag sa umuunlad na luxury market. Sa ikatlong palapag ang level ng fashion ng mga lalaki hinayla ni Jessica si Dino sa isang napakamarangyang butik ng mga lalaki na parang namimili ng mga pang-araw-araw na pangangailangan, pumipili ng isang tambak na damit at iniabot kay Dino. Subukan ang mga ito. Lahat ng ito. Subukan mo lang sila. Giit ni Jessica. Sinulyapan ni Dino ang mga tag ng presyo at hindi makapaniwalang sinabi. Higit 10,000 ang isang kamiseta na ito. Ang tag ng presyo ay dapat na isang biro, tama ba? Ito ay isang nangungunang internasyonal na tatak ng fashion. Manahimik ka at subukan mo sila. Dinala siya nito sa isang fitting room. Nakasuot ng napiling kasuotan, lumabas si Dino. Talagang kailangan ng lalaki ang mataas na kalidad na damit. Maganda ang outfit na ito. Subukan ang ibang bagay. Patuloy na sinubukan ni Dino ang iba't ibang mga damit, bawat isa ay nakakuha ng pag-aproba ni Jessica. Maya-maya, lumapit si Jessica sa cashier na may dalang sandatang damit. Kukunin namin ang lahat ng ito. Nang marinig ito, sumingit si Dino, kunin mo silang lahat. Ang mga damit na ito na magkasama ay nagkakahalaga ng daan-daang libo. Paano kung ilang daang libo? Hindi mo naman pera yan. Sandali lang, mahal, pagbibiro ni Dino, hindi ba pera ko ang pera mo? Nagdilim ang mukha ni Jessica nang magtanong, anong tawag mo sa akin? Boss. Sabi ko boss, mabilis na pagtatama ni Dino. Hindi naman talaga inisip ni Jessica na tawagin siya ni Dino na mahal, pero ayaw niyang masyadong mabilis na umunlad ang kanilang relasyon at mas pinili niyang panatilihin ang status quo. At saka, sa isang sulyap lang ay natuwa siya sa kontrol niya kay Dino. Bakit kailangan ko ng maraming damit? Walang laman ang iyong wardrobe, at sa wakas ay mayroon tayong oras ngayon. Mas mabuting mag-stop ngayon kaysa mamili ulit mamaya. Hindi lang tayo dapat bumili ng isang tatak, bagaman, siguro dapat nating tingnan ang ilang mga tindahan. Ngayon sino ang mapili? Pang-aasar ni Jessica habang pumipili ng solong damit. Kunin natin ang isang ito para sa O. At tumingin-tingin sa ibang mga tindahan. Habang nagbabrowse sa ibang tindahan, biglang itinuro ni Jessica ang isa at sinabing, mayroon silang magagandang estilo dito. Pumasok ka at tingnan mo. Kailangan kong gumamit ng banyo. Ang banyo. Binigyan siya ni Dino ng nag-aalalang tingin, hinawakan ang kamay niya, at tiningnan ang pulso niya. Kumain ka ba ng seafood kahapon? Parang sashimi or something raw. Paano mo nalaman? May food poisoning ka. Maaari akong mag-acupuncture o magtimpla ng herbal tea mamaya. Baka mas gamaan ang pakiramdam mo niyan. Ayaw ko ng acupuncture, at tiyak na hindi ako iinom ng anumang herbal na tsaa. Bago pa siya makatapos, hinawakan ni Jessica ang kanyang tiyan at tumakbo patungo sa banyo. Pagpasok sa tindahan, napunta ang mga mata ni Dino sa isang t-shirt na nakadisplay.
Inabot niya ang kamay para tingnan mabuti, ngunit tumakbo ang katulong ng tindahan na si Harper, sumisigaw para pigilan siya. Anak ng bansa, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Hands off. Huwag kang maglakas loob na hawakan ang t-shirt na iyon. Kabanata 112. Ang katotohanan ay hindi magsisinungaling. Nagtataka na tumingin si Dino kay Harper at nagtanong, hindi ba ibinebenta ang mga t-shirt dito? Siyempre, ibinebenta sila, tugon ni Harper. Well, kung for sale, bakit hindi ko mahawakan? Kung hindi ko naramdaman ang material, paano ko malalaman kung ano ito? Kailangan ko. Subukan mo rin. Ano? Ang pagpindot lang dito ay hindi sapat, ngayon gusto mo na itong subukan. Alam mo ba na ang t-shirt na ito ay nagkakahalaga ng $8,888? $8,887 sa tingin mo ba hindi ko ito kayang bayaran? Siyempre, hindi pwede. Kahit magbenta pa ako ng country bumpkin na tulad mo, hindi ka kukuha ng ganyan. Sige. Kung iyan ang ipipilit mo, aalis na lang ako. Tumalikod na si Dino para umalis. Maya-maya lang pumasok sa eksena ang isang pamilyar na figure. Hindi si Jessica ang bumalik mula sa banyo, ngunit dumating si Jennifer. Ang tindahan ay nagbebenta hindi lamang ng mga lalaki kundi pati na rin ang mga damit na pambabae, at si Jennifer ay isang regular na customer. Nang pumasok si Jennifer, si Harper agad na sinalubong siya ng effusive warmth. Jennifer, ang ganda mo ngayon. Ang pambabala ni Harper ay hindi nakapagsalita si Dino. Ipinilig niya ang kanyang ulo sa mga kakaibang katangian ng mundo. Ano ang mga pagkakataong mabangga ito? Tao sa tuwing siya ay namimili. Mabilis na inikat ni Dino ang kanyang ulo upang maiwasang makita siya ni Jennifer, ngunit huli na, nakita na niya ito. Ang batang taga-bayan na naging sanhi ng kanyang pagkabalisa ay isang taong makikilala niya kahit nasa bingit ng kamatayan. Napagdesisyonan na niyang ipahiya siya sa tuwing may pagkakataon siya. Kahit na wala siyang magagawa kay Dino, determinado siyang gawing pagkakataon ang bawat enkwentro niya para murahin siya. Bea ng bata, ano ang nagdadala sa iyo dito? Huwag sabihin sa akin ang iyong mga gawi sa pagnanakaw ay kumikilos, at naghahanap ka upang magnakaw mula sa mga tindahan na ito upang magbenta. Alam mo na ang mga ito ay mga tindahan ng luxury goods at ang bawat item dito ay mahalaga. Ang mga tindahan ay nilagyan din ng mga kamera. Kung mahuli kang nagnanakaw, maaari kang tumitingin sa 10 hanggang 8 taon sa bilangguan. Ngunit alam mo na ang hukom ay maaaring magsentensya sa iyo ng 3 hanggang 5 taon, tama ba? Upang mapahiya si Dino, nagsimulang magpinta si Jennifer ng isang salaysay na may pag-aakalang krimen. Inilarawan niya siya bilang isang magnanakaw, na nag-udyok sa mga tauhan na maghinala na maaaring may ninakaw siya sa tindahan. Sa kabila ng mataas na presyo ng mga paninda sa mga tindahan ng luxury goods, ang mga kawani ay karaniwang kumikita lamang ng ilang libo sa isang buwan. Kung ang isang bagay ay ninakaw, kailangan nilang bayaran ito mula sa kanilang sariling mga bulsa. Ang pagkawala ng isang bagay lamang ay maaaring mangahulugan ng pagsasakripisyo ng ilang buwan o kahit na taon ng sweldo, na isang bagay na hindi kayang bayaran ng mga manggagawang tulad nila sa oras-oras. Nang matapos si Jennifer, itinuro ni Harper ang isang paratang na daliri kay Dino, nagulat sa naisip. Magnanakaw siya. Hindi ako sigurado kung may ninakaw ba siya sa tindahan mo ngayon, pero alam kong hindi siya dapat pagkatiwalaan. Upang maging ligtas, sa palagay ko ay dapat kang tumawag sa seguridad at ipahanap sa kanila. Kung siya ay nagnakaw ng anumang bagay, ang isang masusing paghahanap ay magbubunyag nito. Mabilis na kinuha ni Harper ang walkie-talkie at sinigawan ito, security. Seguridad. May magnanakaw tayo sa shop. Tumayo si Dino na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Paano siya naging sospek sa isang pagnanakaw dahil sa simpleng shopping trip? Anuman, hindi interesado si Dino na linawin ang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga katotohanan ay hindi nagsisinungaling. Nang makitang tumawag si Harper para sa seguridad, nagkaroon ng masamang ideya si Jennifer. She discreetly picked up a racy garter dress from the shelf at tahimik na lumapit kay Dino mula sa likod,
ipinasok ang damit sa paper bag na hawak niya. Kabanata 113. Ang pamamaraan ni Jennifer ay malapit ng maglaro ng perpekto. Pagdating ng security, makikita nila ang di umano'y ninakaw na bagay na itinanim niya sa bag ni Dino. Bagamat ang isang damit ay maaaring hindi humantong sa isang sentensya sa bilangguan, kung ang staff ay nagulat ng pagnanakaw sa pulisya, ang pagkulong kay Dino ng ilang araw ay hindi magiging mahirap. Pagkatapos ng paulit-ulit na inis kay Dino, naging determinado si Jennifer na makabawi sa pagkakataong ito. Para sa kanya, ang isang bumpkin na nangangahas na makipaglaban sa kanya ay kasing ganda ng pagpirma ng sarili niyang death warrant. Siya ay nagkaroon ng hindi mabilang na mga paraan upang gumawa. Miserable ang buhay ni Dino sa New York. Si Dino, nabatid sa mga maliliit na maniobra ni Jennifer, ay hindi naabala. Gusto niyang makita kung hanggang saan aabot ang nakakatawang sitwasyong ito. Dahil siya ay inosente, naramdaman niyang hindi niya kailangang mabahala. Ang mundo ay maaaring magkaroon ng mga tiwaling anino nito, ngunit sa bandang huli ay nababaon pa rin ito sa sikat ng araw. Ang katotohanan ay, hindi nagsisinungaling. Mabilis na dumating ang Security Chief Nathan Dog at ang kanyang team. Nasaan ang magnanakaw? Tanong ni Nathan. Itinuro ni Harper si Dino, na nag-aakusa na nagpahayag. Iyan ang rural hick. Hindi alam kung saang backwoods lugar siya gumapang palabas, ngunit nakuha niya ang lakas ng loob na subukang magnakaw sa aming tindahan. Miss, hindi pwedeng basta-basta na lang maghagis ng mga walang basehang akusasyon. Ano sa tingin mo nagnakaw ako sa tindahan mo? Ako ay isang kagalang-galang na tao. Bakit ko kukunin ang mga gamit mo? Sinadya namang nagsalita si Dino para bigyan ng pagkakataon si Jennifer na gumanap sa kanyang tukana. Kailangan mo ng patunay. Patas na punto. Hindi natin masisisi ang mga inosente, ngunit hindi rin natin maaaring pabayaan ang may kasalanan. Humarap si Jennifer, dahil ikaw ang security dito, dapat mong hawak ang autoridad na hanapin ang kahinahinalang batang lalaki sa kanayunan. Oo naman. Ako ang pinuno ng seguridad sa Ancient Mall, at nakita ko ang lahat ng uri ng mga magnanakaw. Hindi ko pa nahahanap ang lalaking ito para makahanap ng matibay na patunay, ngunit sa mismong hitsura niya yung karaniwang manloloko ay masasabi kong magnanakaw siya, nakagawian na. Sa isang mahusay na kilos, inutusan ni Nathan ang kanyang mga bantay, ibaba ang bansang ito. Lumapit ang dalawang security officer sa magkabilang gilid, handang lumapit kay Dino. Nakangiting tiningnan ni Dino ang mag-asawa at nagtanong, aagawin mo ba ako? Ang rural na punk na ito ay nangangahas na magnakaw sa aming mall, babaliin ko ang iyong mga paa ngayon. Ang bald-headed guard sa kaliwa ay sumipa sa tuhod ni Dino. Sanay sa martial arts, humampas siya ng napakalakas. Kung tumama ang sipa ng guard sa tuhod ni Dino, mapuputol nga ito ng isang naririnig na basag na parang bulok na kahoy. Napaharap sa gayong kalupitan, hindi naging mahinahon si Dino. Tinutulan niya ng mabilis na sipa ang tiyan ng kalbong gwardya, na nagpalipad sa himpapawid at humalabog. Ang mabigat, 180 pound na gwardya ay bumangga sa isang pane ng tempered glass, na lumikha ng isang sapot ng gagamba ng mga bitek. Nagulat si Nathan. Team ng mga kaganapan. You backwoods hick, got some nerve hikang someone. Mga kapatid, salakayin mo. Sa utos ni Nathan, hindi na isa-isang dumating ang mga security guard. Sa halip, dinagsa nila si Dino sa isang kolektibong pag-atake. Maliit na aralin. Kabanata 114 na isang maliit na aral. Napaharap sa sandamakmak na suntok at sipa, hindi nagpatinag si Dino. Casual niyang pinipigilan ang bawat galaw gamit ang kanyang mga kamay, at wala pang 3 minuto, lahat ng mga gwardya na umaaligid sa kanya ay nakahandusay sa sahig, humahagulgol. At namimilipit sa sakit. Na may bahagyang ngiti, binigyan ni Dino ang security team ng isang patronizing lecture. Sa susunod na maisipan mong sumuntok, dapat alam mo ang sarili mong limitasyon. Labanan mo lang ang kaya mong talunin. Kung maghahabol ka sa kahit kanino, haantong ka sa ganito, nakahiga sa lupa at sumisigaw sa sakit.
Ibinaling ang kanyang tingin kay Nathan, sumenyas si Dino gamit ang isang baluktot na daliri at nagtanong sa banayad na tono, ikaw ang pinuno ng seguridad. Oo. What of it? Ganti ni Nathan. Ang mga bantay na ito ay nasa ilalim ng iyong pamumuno. Inutusan mo silang maningil, ngunit nagtago ka sa likod at hindi man lang nagtaas ng daliri. Parang hindi ka masyadong competent sa role mo as leader. With that, naglakad si Dino papunta kay Nathan, step by step. Hindi pa nga nakaka-recover si Nathan sa pagkabigla ni makita ang kanyang koponan na ipinadala ng walang kahirap-hirap sa pamamagitan ng kung ano ang iniisip niya ay isang batang taga-bayan. Nahigitan ng nakakatakot na husay ni Dino, si Nathan ay walang pagpipilian kundi ang tumakas. Gayunpaman, pagkatapos kumuha ng isa lamang umatras, naisara na ni Dino ang distansya sa pagitan nila. Smack! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Nathan, na nagdulot sa hangin ng 200 pound na lalaki at tumpak. Bumagsak si Nathan sa isa pang salamin na dingding sa tapat niya, pagkatapos ay bumagsak ng husto sa lupa, ang kanyang malaking bigat, kasama ng puwersang ibinahagi ng sampal ni Dino, ay nagtulak sa kanya na parang missile, na nabasag ang nakasabit na sa dingding na salamin sa pagtama, na pagkatapos ay bumuhos sa kanya. Isang kaskad ng mga tipak. Ikaw na kababayan. Ang lakas ng loob mo. Sinaktan mo talaga ako. Lumapit si Dino at itinaas si Nathan mula sa mga labi ng salamin. Smack! Ang isa pang sampal sa kanyang namumulan na mukha ay nagpatagilid sa kanyang bibig. Alam mo ba kung sino ang may-ari ng Ancient Mall? Ito ay kabilang sa The Harrisons. Ang amo namin ay si Samuel Harrison, ang nakababatang kapatid ni Jacob. Si Jacob ang may-ari ng The Harrisons Martial Club, isa sa New York's 4 martial clubs, at isa rin sa nangungunang 4 na martial artist ng New York Martial United. Ang pag-arte sa Ancient Mall ay isang direktang insulto sa The Harrisons Martial Club. Sa libu-libong mga disipulo, lahat ng mga eksperto sa martial arts, nakagawa ka ng isang malaking pagkakamali. Manatili kung maglakas loob ka, kapag dumating ang mga disipulo ng The Harrisons Martial Club, tatalunan nila ang buhay na liwanag ng araw sa iyong. Agad na nilabas ni Nathan ang phone niya at nag-dial ng number. Tinatawag niya ang kanyang pinsan, Sky Dog. Ang iginagalang na alagad ni Jacob. Pang-anim sa mga alagad, si Sky ay kilala bilang 6, at madalas na tinutulungan si Nathan sa kanyang mga problema. Ang trabaho ni Nathan bilang pinuno ng seguridad ay isang posisyon na ibinigay ni Sky. Siyempre, ang malaking bahagi ng perang ginawa ni Nathan sa trabahong ito ay napunta kay Sky. Kabanata 115. Sino ang naglakas loob na sinisiraan ang aking katulong? Sakto pagkatapos tumawag si Nathan, ang tunog ng pagpindot ng high heels ay papalapit sa labas. Isang napakarilag na babae ng pambihirang kagandahan ang pumasok dito ay si Jessica. Gitling. Nang makita niya ang eksena sa harapan niya, bahagyang kumunat ang noo niya bago ibinaling ang atensyon kay Dino. Anong nangyayari? Inakusahan nila ako ng pagnanakaw at tumawag ng security para bugbugin ako. Tapos inesikaso ko yung sitwasyon nung inatake ako ng mga short-sighted guard na yun, paliwanag ni Dino. Nag-alab ang galit ni Jessica sa sagot nito. How dare you accuse my assistant of steal? Sa pag-scan sa mga tao, hiniling niyang malaman, sino ang nagsimula nito. Si Jennifer, na napagtatanto na ang mga bagay ay lumalala, ay mabilis na itinuro si Harper. Siya. Natigilan, tumutol si Harper, Jennifer, ikaw ang nagsabi na magnanakaw ang batang taga-bayan kanina lang. Sinabi ko na. Nabanggit ko lang na kailangan natin ng ebidensya. Samantala, tumawag ka ng security para salakayin siya ng walang matibay na patunay at pagkatapos ay nagkaroon ka ng lakas ng loob na mawala ng mukha nang hindi siya madaig ng mga gwardya na iyon. Nakakahiya. Hindi tanga si Jennifer. Maaari niyang manipulahin ang sitwasyon sa kanyang kalamangan kapag nag-iisa si Dino, ngunit kasama si Jessica, hindi siya maglalakas loob na kumilos laban sa kanya, o magsalita man lang ng masama tungkol sa kanya. Ang tanging layunin niya ay makita si Dino na may problema, at nagtagumpay siya.
Ngayon ang kailangan lang niyang gawin ay umupo at tingnan kung paano nangyari ang sitwasyon. Ang paghagis kay Harper sa ilalim ng bus ay isang walang awa na hakbang, ngunit si Harper, isang clerk lamang ng tindahan, ay tiyak na wala sa posisyon na saktan si Jennifer. Matapos huminahon at mas masuri si Jessica, napansin ni Harper na sa kabila ng nakamamanghang kagandahan ng babae, hindi siya nakasuot ng mga luxury brand na maaaring magpahiwatig ng medyo katamtamang background. Bilang isang matagal ng empleyado sa Ancient Mall, hindi pa siya nakita ni Harper, na nagmumungkahi na hindi siya kasing prestihiyoso ni Jennifer. Si Jennifer, sa kabila ng lahat ng kanyang katayuan, ay walang espesyal sa harap ng The Harrisons. Para kay Harper, isang taong hindi gaanong kilala kaysa kay Jennifer, kahit na pisikal na kaakit-akit, ay walang negosyo na tumawag sa mga shot sa Ancient Mall. Alam mo ba kung nasaan ka? Sabi mo katulong mo ang country bumpkin. Perpekto. Kung ninakaw siya sa Ancient Mall, baka ikaw ang pasimuno na kasabwat mo. Lumuwas si Harper, pinalaki ang alitan at hinayla ang tahimik na pagsang-ayon ni Jennifer. Noong huling beses siyang namili doon, nilero siya ni Harper para sa ilang dagdag na libo sa isang item ng damit, at ngayon ay nagkaroon na siya ng lakas ng loob na makipag-usap kay Jessica ng ganito. Gayunpaman, tiyak na hindi ipapaalam ni Jennifer kay Harper na ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan ay si Jessica, ang tagapagmana ng unang pamilya ng New York. Habang tumitindi ang labanan, tumayo si Jennifer, naka-cross arms, kuntentong panoorin ang drama. Namumula ang mukha ni Jessica habang nagtanong, isinasaad mo na may ninakaw ang aking katulong sa tindahang ito, mayroon ka bang anumang ebidensya? Ano? Hindi ko kailangan ng ebidensya. Tingnan mo na lang ang batang taga-bayan. Halatang walang pera siya. Duda ako na mayroon siyang 200 pera sa kanya. Kung wala siyang pera, ano ang negosyo niya sa aming tindahan kung hindi magnakaw? Hindi pinapansin ang mga katotohanan, nagpatuloy si Harper sa pagkondena kay Dino ng